Dito sa bakal ng biga mga boss, may makikita tayong mahabang bakal. Ito, no? Yung nakikita nating dalawa sa taas at meron ding dalawa yan sa baba. Ang tawag dyan ay longitudinal bar, no? O ang tawag dyan ay main bar ng iba, no? Ang main bar na yan mga boss, ang minimum na dami niyan ay 4. Hindi na pwedeng bumaba pa sa 4 at dapat kung 4 yan, 2 sa taas at 2 sa baba. Ayan yung bilang ng main bar o ng longitudinal bar, no? Etong mahabang bakal na ito mga boss, ang minimum na taba niyan, ipopost lang natin yung video natin, no? At lalapitan natin. Ang minimum na taba nito mga boss, etong main bar na yan o longitudinal bar ay 12 mm diameter, no? Ngayon pag-usapan naman natin mga boss, eto namang splicing, no? Etong nakapa-splice na bakal na ito, gaano ba kahaba etong pagkaka-splice nito, no? Etong magkapatong na bakal na ito or itong dugtungan, no? Eto mga boss, ang minimum na haba nito ay 60 dB or 60 times diameter nung bar. Imumultiply lang yung taba ng bakal sa 60. Ayan, kaya kung ang taba ng bakal ay 20 mm, ita-times natin ng 60, ang lalabas niyan ay 1,200 mm or 1.2 meters. Ayan po yung minimum na haba ng splicing, no? Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no? Ito namang stirrups, no? So, pagdating dito sa mga anilyo mga boss o stirrups, ang minimum na taba ng bakal ng mga ito, ang gagawin natin ay i-post muna natin yung video at lalapitan natin yung mga stirrups na ito, no? So, ngayon dito mga boss, ito yung stirrups, no? O yung anilyo sa Tagalog, no? Pag sa biga kasi stirrups yan, pagka sa mga poste ay lateral ties, no? Ang minimum na taba ng bakal ng mga stirrups na ito ay 10 mm diameter. Ayan po yung dapat nating ilagay kung gagawa tayo ng stirrups, no? 10 mm diameter yung minimum. Ngayon, itong pinangtatali mga boss na ito, no, yung alambre na ito, ang ginagamit dyan ay number 16 GI wire, no? Kagaya ng ginagawa ni Kuya, no? Etong ginagamit niya na pantali na alambre is number 16 GI wire yan, no? Ang karaniwang haba naman ng alambre ay 25 hanggang 30 cm, no? Or 1 foot. Ayan po yung tungkol sa stirrups at saka sa alambre. Okay, puntahan naman natin yung iba pang parte. Ngayon pagdating dito mga boss sa bakal ng biga, at kung titingnan natin yung dulo ng biga, no? Yung dulo ng bakal ng biga, meron tayong makikita dyan. Lalapitan natin mga boss, no? Dito sa may bandang dulo rito, kung lalapitan natin yan, meron tayong makikitang hook dito, no? So, nakapahook sa dulo yan, ito yon, no? Ang tawag dyan ay development length, no? Ang minimum na haba niyan mga boss ay 16 dB or 16 times diameter ng bar. Kaya kung 20 mm yung taba ng bakal natin, times 16 ay 320 mm ang minimum niyan, no? Ayan yung mga kaalaman na dapat nating malaman sa biga. Dito sa slab rebars mga boss, pag-uusapan natin dito yung ano ba yung crank bar or bent up bar, ano ba yung main bar, at saka ano ba yung temperature bar, kung tawag ng iba ay distribution bar, no? Pag-uusapan na rin natin kung ano yung spacing nila, ano ba yung taba o yung diameter nila, at yung tungkol sa crank bar, no? O yung bent up bar, no? Ang gagawin natin mga boss, ipopost muna natin itong video natin para mapag-usapan nating mabuti. At ang gagawin natin mga boss, pag-uusapan muna natin ano ba itong crank bar, no? Pag sinabing crank bar mga boss, ito yon, no?
yung nakabend na bakal na ito, no? Ang tawag ng iba dyan is bent up bar, no? Ang tawag naman ng iba ay crank bar. Ngayon, etong mga bent up bar na ito mga boss, merong haba yan. Meron akong isang video kung paano computein yung pagkakabend, no? Merong formula na ginagamit dyan. Sana panoorin nyo yung video na yun mga boss, no? Ngayon, pag-uusapan lang natin yung tungkol sa mga bakal na yan. Ang gagawin natin mga boss, isusum natin at lalapitan natin yung tungkol sa mga bakal na yan para mapag-usapan nating mabuti. Lalapitan natin. Etong mga bakal na nasa ilalim na ito mga boss, ito, no, yung mga nasa ilalim na yan, ayan yung tinatawag na main bar, no? Kung titingnan natin mga boss yung mga bakal na nasa ilalim na yan, itong ginuguhitan kong ito, mas makapal siya o mas mataba siya kaysa dun sa mga bakal na nasa taas, no? Yung mga nasa taas ay medyo maninipis, no? Ito yung mga yon. Ngayon, kung titingnan natin yung iba mga boss, no? Tingnan natin yung iba para makita din natin sa ibang portion ng video ito para magkaroon kayo ng ideya pa, no? At lalapitan natin mga boss, no? Para clear sa inyo yung mga bakal na ito, no? Kung titingnan natin, etong mga nasa ilalim, gaya na sinabi ko kanina sa inyo, mas makapal siya. Ito, kung guguhitan natin, no? Ayan. Itong bent up bar na ito mga boss, consider yan na main bar, no? Ayan yan, no? Ang minimum na taba niyan mga boss ay 12 mm diameter, no? Hindi na pwedeng bumaba pa sa 12 mm diameter ang taba ng bakal na yan kasi consider yan as main bar, no? Nasa ilalim yan. Ngayon, ito namang bakal na perpendicular, no? Sa mga bent up bar na yan, ito, kung napapansin natin mga boss, mas maninipis siya, no? Ayan yung tinatawag na distribution bar or ang tawag ng iba dyan ay temperature bar, no? Ang minimum na taba niyan mga boss ay 10 mm diameter, no? At yung mga temperature bar na yan, karaniwang nakikita yan mga boss sa taas ng main bar, no? Sila yung nasa taas at yung main bar naman ay yung nasa ilalim, no? Ang minimum niyan is 10 mm diameter, hindi na pwedeng bumaba pa sa 10 mm diameter, no? Ngayon na pag-usapan naman natin yung ibang topic, ang splicing mga boss, no? Merong splicing yung mga bakal na yan. Tingnan natin sa ibang portion ng video ito, no? Kung titingnan natin mga boss, isusum natin, no? Sa may bandang lugar na ito, merong naka-splice na bakal na ito. Ayan, no? Naka-overlap, no? Etong naka-overlap na bakal na ito mga boss, merong haba yan, no? Ang formula dyan is 50 times diameter ng bar, no? Yun yung minimum na haba ng naka-splice na yan, no? Kaya kung naka-splice na yan ay ang taba ng bakal niyan is 10 mm diameter times 50, 500 mm. Yun yung minimum na haba ng pagkaka-splice ng bakal na yan, no? Pwedeng humaba pa mga boss, no? Hindi na pwedeng bumaba. Or yung formula niyan is 50 times diameter ng bar, no? Ngayon na itong mga bakal na nasa ilalim mga boss, gaya ng sinabi ko kanina, yung mga nasa ilalim na yan, yan yung main bar. Ang distance niyan mga boss, maximum ng mga bakal na yan, ng main bar na yan is 3 times thickness ng slab, no? Or 450 mm. Kung alin yung mas malapit, yun yung pipiliin, no? Kung halimbawa, ang kapal ng slab o ng flooring natin is 125 mm times 3 is 375 mm or 450 mm yung isa. Ang pipiliin ay yung 375 mm, yung mas malapit, no? Ngayon, yung mga temperature bar na ito mga boss, yung perpendicular, no? Na mga bakal na ito, ito yung mga yon, no? Na mas manipis.
ang maximum spacing niyan, no, ay 5 times thickness ng slab or 450 mm. Kung alin yung mas malapit, yun yung pipiliin natin, no? Pero yung parehas na minimum spacing niyan mga boss, merong formula na ginagamit dyan. Pero yung isa sa mga option mga boss ay yung 50 mm. Karaniwan yun ang nasusunod, no? Yung 50 mm, yun yung minimum spacing ng main bar man yan at saka ng temperature bar, no? Meron akong isang video niyan mga boss, kung gusto nyong mapanood mga boss, panoorin nyo rin. Pati yung mga ibang formula, nandun yun, no? Ayan yung tungkol sa bakal natin mga boss. Pinag-usapan natin yung mga klase ng bakal, taba ng bakal, yung splicing, at saka yung spacing nila, no? Kung nagustuhan nyo mga boss, no, itong naging video natin, no? Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.